Kaugnay ng Enhanced Defense Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon na Chairman ng Defense Committee. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, Mark, at magandang hapon sa lahat. Sir, una po yung reaction niyo po dito sa sinasabing Enhanced Defense Cooperation na ito. Well, dalawang katanungan ang dapat sagutin dyan, ano? Ang una ay kailangan ba natin? Pangalawa, kung kailangan natin at papayagan natin ito ba ay constitutional? Ang problema doon sa issue ng constitutional ay hindi pa natin nakikita kung anong nilalaman itong kasunduan. At hanggang ngayon, hindi pa yata tapos yung negosasyon. So, ayun, antayin muna natin yung makita natin at mabasa at mapag-aralan yung kasunduan na yan. Pero kung ang unang katanungan ay ito ba'y naaayon sa ating saligang batas? Ano? Yun ang mukhang dapat malampasan natin eh. Yung prohibition sa ating saligang batas against foreign troops and foreign military bases ay hindi naman absolute yan eh. Kasi doon sa saligang batas mismo nakalagay na maaari kung iraratifika ng ang isang treaty ng Senado. Okay? So, ang katanungan, yung foreign troops, nasagot na yan eh, sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement na na-ratify noong 1999. Ano? So, yung presence ng Amerikano dito, American troops, ay yun ang kasagutan. Ngayon, yung military bases, kailangan malaman natin kung ano talaga ang nilalaman ng kasunduan. Hihingiin niyo ho ba, Senator, Congressman, yung na ito'y maisalang ho sa Kongreso para masiyasat ho ninyo ng husto kung itong cooperation ba na ito ay parang treaty na kailangan ho ng approval ho ng Senado? Depende yan eh. Pero ang unang magbubusisi talaga dyan yung Senado sapagkat ang kapangyarihan ng ratification ay nasa Senado. Oo, ayon sa ating konstitusyon. So, however, meron akong sasabihin na halimbawa, ang isang executive agreement o international treaty or international agreement, ano, kung ano pa man itatawag dyan, kung halimbawa, ang kasunduan ay permanent in nature. Number one, ano? Number two, political in nature. Number three, if there is a need for us to change our national policies. Kung ang isa dito ay nakapalaman dyan sa kasunduan, kailangang ma-ratify ng Senado. Sir, sa tingin nyo ho, dahil dinidikit ho nila ito dun sa agawan ng teritoryo no, sa West Philippine Sea, sa tingin nyo, kailangan ba natin talaga itong enhanced cooperation na ito? Na ating militar? Alam mo, ito itong China, ano ba ang ginawa niyan? Unang-una yung nagdeklara siya ng Air Defense Identification Zone. Although indirectly tayo affected, ang directing affected dyan ay Japan, Taiwan, at saka South Korea, no? Pangalawa, nagpasa ng batas ang Hainan, ang probinsya ng China, na bago tayo makapangista doon sa ating exclusive economic zone na naaayon sa UNCLOS, ay kailangan humingi pa ng permiso. Yan. Pangalawa yan. Pangatlo, yung binugaw nila yung ating mga mangingisda doon sa Ayungin Shoal. Kinanon. Pangapat, itong hinarangan yung dalawang barko ng Pilipinas na magre-resupply sana doon sa tropa natin, doon sa Ayungin Shoal, no? So, ito ay hindi po pwedeng masabi na pwedeng baliwalain yan. This actually is a threat to our sovereignty. Halimbawa,
merong lumabas na balita na nilalaman ng Chinese media na within the year, sila ay sasakupin nila ang Pag-asa Island. Ay ba, yan yung ating municipality. Yung Pag-asa Island na yan eh. So, anong pwede natin gawin? Alam mo na tinitignan ko ngayon kung ano nangyayari sa Ukraine, ano? Sapagkat sa Ukraine ay mukhang hinahamon yung effectiveness ng United Nations, ng mga alliances at international law. Eh ganito rin ang mangyayari dito sa West Philippine Sea at iba pang lugar na katabi niyan dahil dito sa ginagawa ng China. So parang hinahamon ang effectiveness ng international law, ang effectiveness ng international tribunals, ang effectiveness ng mga regional or bilateral alliances for security. So dapat lang ituloy ho natin itong cooperation na ito. Hindi naman ho kaya baka nila counter ito do sa sinasabing diplomatic solution sa problema ho sa West Philippine Sea. Hindi. Ano? Kasi wala naman yan eh. Wala naman ikikilos siya kung hindi yung unless kumilos ng may hostility ang pagkilos ng China. So may invoke yan. Pero sa akin, ang suportahan natin ng ating Pangulo, ang ating administration, ang ating bansa as a matter of fact. Kasi ito yan, Bakit? Minsan, o kadalasan, ay konting kibot, may nag-demonstrate o nagrarally doon sa harap ng ating embassy ng ating kaalyado. Eh ito, binomba na tayo ng tubig na hindi mabango. Kung ano-ano pang pinagagawa, hinarangan yung ating supply ng ating mga tropa, hindi tayo pinapayagang mangisda doon sa ating exclusive economic zone. Bakit walang nagde-demonstrate sa Chinese embassy? Sige po. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon, sir. Maraming salamat. Opo. Tiniyak ng Malacanang na hindi dapat mabahala ang mga tao sa binabalangkas na kasunduan para sa Enhanced Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, alam naman daw ng gobyerno ang limitasyon ng konstitusyon kaya hindi dapat maging issue ang permanent basis itong basing ng Amerika sa bansa. Naaayon din naman daw ang balangkas sa Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Malaking tulong din daw sa Pilipinas sa binabalangkas na kasunduan kaugnay ng territorial dispute sa West Philippine Sea at sa pagiging handa ng bansa sa mga sakuna. Bahagi kasi ng kasunduan ang pamamahagi ng kaalaman sa military exercises at technology transfer.